ay magsisimula na sa ating banal na misa. Ang ating pong mass sponsors ay ang Nicolas Family, Karaan Family, Angeles Family, at Galang Family. Tumayo ang lahat. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating butihing kura paroko, Reverend Father Danichi Hui. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, inuumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaang dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. Kasabay ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na Inang Soledad, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling interes at kahilingan para sa taong ito. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kyrie eleison.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdadalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami ay mabuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kaniya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Diyos, pagpalain kami, kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig
mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayong lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, alleluia.
sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Fiesta po. Pakibati naman ng katabi ng Happy Fiesta. Yan. Happy Fiesta. Sa lahat ng nasa balcony, sa labas, Happy Fiesta po. Yan. Sa lahat ng nasa orchestra, Happy Fiesta. Yan. Sa lahat ng nasa barangay, Happy Fiesta po. Sa lahat ng mga nasa tahanan, nagsisimba via online, Happy Fiesta po. Sa lahat ng nasa abroad, Happy Fiesta po. At isang pinagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Kamusta po ang bagong taon? Okay po ba? May bago ba o taon lang? Ha? May bago ba? Ha? Pag wala tayong babaguhin, walang bagong taon sa atin, no? Taon lang, no? Masasabi mong bagong taon kung meron kang handang baguhin. Maganda po ang ating pagdiriwang at pasimula ng ating taon sapagkat bukod sa pinagdiriwang natin ang ating kapistahan, kasabay nito pinagdiriwang ng buong simbahan ang pagiging ina ni Maria, ina ng Diyos. Sa dinami-dami ng titulo ni Maria, andyan siyempre ang Inang Soledad. Ano pa ba? Mount Carmel. Ano pa ang titulo ni Maria? Ina ng laging saklolo. Ano pa? Fatima. Miraculous Medal. At kung ano-ano pa. Ang titulong pagiging ina ang nagbubuod sa papel ni Maria sa buhay ni Jesus. Sa lahat ng titulong yan, si Maria ay isang ina.
at magandang pagnilayan natin kung ano ang gampanin ng isang ina. Alam niyo po, may ikukwento ako sa inyo. No? Ito lagi ito. Tuwing ako po ay mayroong, sabihin na natin, no, nagtatalo kami ng aking nanay. No? Tuwing ako ay merong nakikita sa kanyang pananaw ng kanyang pagiging ina, lagi niya sa akin sinasabi, anak, kasi hindi ka magulang. Talo na ako, di ba? Wala naman talaga akong anak no? Nung una, parang nasasaktan ako, parang mali yung ganyang pag-iisip. No? Lagi sinasabi sa akin ng nanay ko, anak, kasi hindi ka magulang. Pag may nakikita ko, bakit niya pinapaboran yung aking kapatid? Sasabihin niya, anak, kasi hindi ka magulang. Bakit tinatanggap mo pa rin kahit na mali, kahit na niloloko ka? Kasi hindi ka magulang. No? Laging ganon sinasabi sa akin ng nanay ko, na hindi ko maintindihan daw, kasi hindi ako magulang. Nung una, nasasaktan pa ako, no? Talagang hindi ako magiging magulang. Kasi, hindi naman ako pwede magkaanak. Ano po? No? Pero, kaninang umaga, ako po ay formal na itinalaga na maging kura paroko ng ating parokya. At siguro nga, ito na ang simula ng aking pagiging magulang. Kaya maganda, may 3 katangian ang mahal na ina na pwede nating pagnilayan at tignan. Magandang dalhin natin ngayong bagong taon. 3 katangian na pwede nating matutunan kay Maria bilang ina. Una, si Maria ay tagapagtanggap kay Kristo. Sabihin nyo nga po, tagapagtanggap. Hello. Isa pa nga yung mas malakas. Ayun. No? Kung babalikan natin ang kwento ng pagbisita ng anghel kay Maria upang ibalita sa kanya ang plano ng Diyos na maging ina, dito nagsimula ang pagiging ina ni Maria. No? Hindi nung siya'y nagbuntis. Kailan? Nung tinanggap niya ang plano ng Diyos. Nung tinanggap niya ang balita ng anghel na siya'y magiging ina ng Diyos. Sa kabila ng mga tanong, sa kabila ng kaguluhan sa kanyang isip, si Maria tinanggap si Kristo. Tinanggap ang plano ng Diyos. Kung kaya't siya'y naging babaeng bukod na pinagpala sa lahat. Dahil tinanggap niya si Jesus. Taliwas po ito sa ginawa ng mga tao kina Maria at Jose nung naghahanap sila ng mapapanganakan ni Maria. Nalala niyo yung kwento? Nung manganganak na si Maria, kinatok nila ang lahat ng mga bahay at wala ni isa ang tumanggap sa kanila. Lahat sila sarado para tanggapin ang Diyos. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga taong hindi tumanggap kay Kristo. Pero isa lang ang alam ko, ang pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Kaya ang tumatanggap sa Diyos ay pagpapalain. Yung mga hindi tumanggap, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Pero isa lang ang sigurado, si Maria, dahil tinanggap niya si Jesus, siya'y pinagpala sa babaeng lahat. Unang katangian ni Maria, tagapagtanggap kay Kristo. Pangalawang katangian ni Maria ay tagapagdala ni Kristo. Sabihin niyo nga po, tagapagdala. Hindi natatapos sa pagtanggap kay Kristo ang naging gampanin ni Maria bilang ina. Dahil dinala niya literal sa kanyang sinapupunan si Jesus. Ilang buwan? Hello. Ilang buwan dinala? Siyam na buwan, literal, dinala sa kanyang sinapupunan. At kasama ng kanyang pagtanggap,
dinala niya si Jesus. Hindi lang sa kanyang sinapupunan, kundi sa kanyang buhay. Maraming tumanggap kay Jesus, pero hindi lahat dinala si Jesus. Yung iba, nilaglag si Jesus. O, di ba? Magpapabinyag, tatanggapin ang pagiging Katoliko, pero kinalaunan, nasa na? Hindi na nagsimba. Nag-iba na ng sekta. Kaya hindi lahat ng tumatanggap kay Jesus, dinadala si Jesus. Si Maria, hindi lang tinanggap, kundi dinala si Jesus sa kanyang buhay. Hindi naman ito iba sa mga alagad o apostol ni Jesus, di ba? Tinanggap nila si Jesus. Tinanggap nila bilang mga tagasunod ni Jesus. Pero kinalaunan, anong nangyari kay Pedro? Anong nangyari kay Judas? Hindi ba? Nilaglag nila si Jesus. Ito ang mayroon si Maria bilang ina. Dinala si Jesus sa kanyang buhay. Si Maria bilang tagapagdala. At panghuli, ang katangian ni Maria bilang isang ina ay naging tagapagbahagi ni Kristo. Sabihin nyo nga po, tagapagbahagi. Review tayo. Ano yung una? Tagapagtanggap. Pangalawa, tagapagdala. Pangatlo, panghuli, matapos ni Maria tanggapin at dalhin si Jesus, siya ay kanyang ibinahagi sa iba. Ito yung narinig nating kwento sa Ebanghelyo. Nang bisitahin ng mga pastol ang sanggol na si Jesus sa sabsaban, hindi pinagkait ni Maria si Jesus sa kanila. Sa totoo lang, pwedeng ipagdamot ni Maria si Jesus. Nung manganganak ako, ayaw niyong tanggapin si Jesus. Nung nahihirapan ako, hindi niyo pinatuloy kaming mag-asawa. No? Nung humihilab na yung tiyan, ayaw nyo kaming pagbuksan. Anong ginawa nyo? Pinagsarhan nyo kami. Pwedeng ganun eh. Pero hindi yun ginawa ni Maria, kundi binahagi niya si Jesus sa kanila. Ito yung maganda kay Maria. Kahit siya'y pinagkaitan, kahit siya'y pinagdamutan, hindi niya pinagkait si Jesus. Sa halip, ibinahagi niya si Jesus. Ito po ang marami nating matututunan sa pagiging ina ni Maria na magagamit natin sa ating buhay. Lalong-lalo na po ngayong taon kung saan tayo ay naghahangad ng pag-asa. Itong taong na ito ay taon ng pag-asa. Panahon ng pagsisimula. Kaya magandang makita na ang pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Kung kaya't tanggapin natin ang Diyos. Pero hindi lang maiwan sa pagtanggap sa Diyos. Dalhin ang Diyos sa buhay. At hindi lang dadalhin. Dahil kapag sumaatin ang Diyos, sumaatin ang pagpapala, hindi pwedeng ipinagdadamot ang Diyos. Ibinabahagi ang Diyos sa iba. Ito pala yung pagiging ina. Ito pala yung pagiging magulang na hindi ko noon naiintindihan. No? Tagapagtanggap. No? Bakit yung nanay ko laging tinatanggap yung mga anak ko mga kapatid ko, no? Kahit paulit-ulit silang nagkakamali. Na kahit ako, mali na yan. Kasi ako laging si tama eh. No? Mali yan. Ito ang tama. No? Pero siya hindi. No? Lagi niyang tinatanggap. Ganun palang nanay, no? Ganun ba kayong nanay? No? Yung kahit na nasasaktan, tinatanggap pa rin. Kahit na, no, laging nagkakamali ang anak, tatanggapin pa rin. No? At yung nanay,
Isa nakikita ko nanay ko, no, nakukonsumi siya. No? Pero kahit ganun, dala-dala pa rin niya yung anak niya. Dala-dala pa rin niya yung mga kapatid ko. Dinadala pa rin niya kahit mahirap na, kahit nakakakonsumi na, kahit masakit na. At sa huli, ang nanay, kahit kailan, hindi madamot. Nanay ko, sabihin ko, Ma, minsan kasi tikisin mo. Ganun ako no? Ganun talaga si Father no? Sabi nanay ko, hindi ko matiis. Kasi nanay ako. Hindi ka magulang. Ang nanay, hindi madamot. Hindi matikisin. Ibibigay ang lahat kahit mahirap. Alam niyo po, nagnobena po ako. Kadalasan, pwede namang ang pare hindi na sumama sa mga novena masses. No? Pero meron po akong pinagnonobena Meron akong hinihiling. At sa pagkakataong ito, dahil ako'y meron ng parokya, ang hinihiling ko hindi para sa aking sarili. Ang pinagnonobena ko, ang ating parokya. May hinihingi ako na sana ipagkaloob ngayong bagong taon. Ganun pala pagiging magulang. Hindi na sarili ang iyong iisipin. Kay nanay ko nanonood siguro, sabi niya, ayan, natuto ka din. Natuto ka din. Marami tayong mga ginawang pamahiin ngayong simula ng bagong taon. Tama po ba? Naghanda kayo kagabi, bilog-bilog, may malagkit, walang manok. Gumastos pa tayo, no? Para buenasin at swertehin ngayong bagong taon. Ang hindi natin alam, libre ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Kung atin lang siyang tatanggapin, dadalhin, at ibabahagi si Jesus sa iba. Maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Amen. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong araw ay itinakda ng Diyos bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kasaganaan at kapayapaan. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at taimtim tayong manalangin at sambitin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas naming si Jesucristo at sa tulong din ng panalangin ng mahal na Birheng Maria. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. May taguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan, ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghari nawa ang kapayapaan at pag-asang hatid ng ating tagapagligtas sa bawat tahanan at pamayanan, lalong-lalo na ngayong taon ng Hubileo. Manalangin tayo.
Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig, lalong-lalo na sa mga bansang nasa gitna ng digmaan, at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Tuluyan nawang mamayapa ang mga kapatid nating yumao na. Masilayan nawa nila ang liwanag at mukha ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating mga panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama namin, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming ginugunita ang mahal na Birhen bilang ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Jesus, naming mahal, Iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ialihan mo kami sa hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumiri. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you and happy fiesta po sa inyong lahat. Happy fiesta. Happy fiesta. Happy fiesta. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos. Itong nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Sa isang salita mula ay mahalin ako. Magsiyo po ang lahat. Bawat naming awitin ay papuri, parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit ng pagsulong. O mahal naming ina, aming galak at saya, kandungin, aliwin kami sa oras ng bighati. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay papurit, parangal sa'yo. Pakinggan mo, Inang mahal, ang awit ng pagsulong. Kalangit ay nagdiriwang sa karangalan na kamtan. Puso mo ay wagas talungan ng tagapagligtas. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin ay papurit, parangal sa'yo. Pakinggan mo,
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kami nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunod, matulungin at mapagkakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Birhen ng Soledad, mahal kita. Amen. Magstayo ang lahat. Nais ko muna pong magpasalamat sa ating mga mass sponsors para sa gabing ito, ang Nicolas family. Yung pala, hi Ma'am Nicolas, maraming salamat po. Ang Karaan family, Angeles family at Galang family. Soledad Club nga po para sa ating mga mass sponsors. Ganun din, salamat sa lahat ng mga ministries na nag-alay ng sobre simula noong unang araw ng ating pagnonobena hanggang sa ngayon na ating kapistahan. Maraming salamat po.
Salamat din sa nag-ayos ng ating napakagandang altar, no? Si Kuya Mark Dave at sa kanyang mga kasamahan. Ganun din ang Ministry of Arts and Liturgy. Maraming salamat. Ganun din sa nag-donate ng ating mga orchids. Yung Nene Flower Shop, maraming salamat po. Maraming salamat. Siyempre kay Nanay Ising, maraming salamat sa kanyang mga tulong at suporta sa ating parokya, sa ating Parish Pastoral Council at lahat ng mga lingkod ng ating simbahan. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang bawat isa. Pagkatapos po ng ating banal na misa, diretso po tayo sa prosesyon. At pagkatapos ng prosesyon, imbitado ko po kayong lahat sa isang salo-salo. Meron po tayong barrio fiesta at marami pa akong natirang pagkain kaninang umaga. Kaya lahat pwedeng kumain, lahat makakakain, basta nag-prosesyon. Ulit, basta nag-prosesyon. Yan, no? Tingnan nyo na yung mga katabi nyo. No? Pag may katabi kayong hindi nyo nakita sa prosesyon, sabihin mo, nag-prosesyon. Pag nakita nyo, may kumukuha no, na pagkain. Joke lang po. Pero lahat po, imbitado po na makakain. Marami pong pagkain. At magsalo-salot po tayo ngayong kapistahan ng mahal na Inang Soledad. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan.